Hallelujah! Papurihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Give Him glory. Shout glory, church. Glory to God. Amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Lord. And may we just please stand up ulit, mga kapatid, as we pray bago pakinggan ang kanyang salita. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa itinapos yung gawa, Lord. Thank you so much for your grace, Lord, that we never deserved, Panginoon. Maraming salamat sa inyong presensya, Panginoon. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na aming nanamnamin araw-araw. Naway, buksan niyo lang po ang aming mga mata, Lord. Ang aming mga spiritual na mga mata, ang aming mga spiritual na tainga ng aming puso, Lord, para ang marinig namin na Ikaw. At ang makita namin na Ikaw lamang, Jesus, at sa'yo lamang lahat mapupunta ang kapurihan at kalwalhatian, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We thank you for your goodness, the joy in your presence, Lord, as we continue praising you this victorious Sunday. We give you glory and praise, and everybody said, Amen. Happy Sunday. Bati naman mga katabi ninyo, mga kasitmate ninyo ng Happy Sunday. Happy Sunday, the day of the sun. Jesus, thank you, Lord. Ayan. Okay. So everybody, let's begin. Everybody, let's say spiritual breakthrough. Ayan. Are you thankful for what Jesus done on the cross, sa lahat ng ginawa niya, church? And are you excited just to rest in His presence, in His finished work, nang sa ganun mamanghalang tayo sa breakthrough niya? Amen? Are you excited for the breakthroughs that's about to break through inside and out from us? Ayan. Ayan, basahin po natin lahat ito, mga kapatid, brothers and sisters. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Ayan, church, say glory. Ayan, sabi dito, arise, shine, for your light has come. Light po ba natin yun? No, it's the light of Jesus. He said, I am the light of the world, and Jesus is inside of us. And sabi dito, and ano mangyayari po sa mundo? Behold, may kadiliman na mangyayari sa mundo. May mga darkness din sa mga people na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus. But rejoice, for His glory will be seen upon us. Everybody say upon us. And so upon you, ang makikita ay ang Panginoong Jesus na nagniningning sa inyong mga muka. Tignan niyo nga yung mga katabi ninyo, church. Nagniningning. Glowing. Yan yung glowing ng biyaya ng Panginoong Jesus. That pagka pumunta kayo sa mga pinagtatrabuhon ninyo kung saan man sa inyong pamilya, wala man lang kayong sinasabi, makikita na nila nagniningning yung biyaya ng Panginoong Jesus at mararamdaman nila yung presensya niya or yung glory niya and sasabihin nila na tunay nga na may Panginoon na pinaniniwalaan at pinanampalatayan ng aking kaibigan or kapatid na ito. Amen? Sabi dito, anong mangyayari po doon? Nations will come to your light and kings. Yung mga tao sa mundo ay mamamangha at makikita nila itong glory ng Panginoong Jesus sa atin. And this goodness that's upon us will bring them to repentance. At sasabihin nila na tunay meron ngang Diyos. Itong si Daniel, tulad ng sabi ng king, tunay nga may Diyos nitong tatlong batang to, sabi ni King Nebuchadnezzar, at ako'y mananampalataya sa kanilang Panginoon, ng Panginoong Jesus. Amen? Excited, church? Amen. Dito po, pupunta tayo sa Revelation, mga kapatid. Nanonood po ba kayo ng mga pelikula? Sa sinehan nun? Oo. Hindi lang naman puro Bible, no? Nanonood. Ayan. So, mga movies, usually mga movies na kilala, ang ipapakita nila yung mga award-winning na movies, no? Ang ipapakita nila sa umpisa is yung ending kaagad, no? Na makikita nyo na happy ending na siya. Tapos after yun, doon na lang nila ikakwento kung ano bang nangyari. May mga re-recall ba na mga movies sa inyo tulad nung Inception, yung mga ganun. Inception ba yan? Yung nasa panaginip and everything, ayan. So, praise God na meron tayong mas totoo na finished work na dito is pinakita ng Panginoon na tapos na ang lahat.
At mag-uumpisa tayo lagi sa tinapos niyang gawa, sa happy ending. Happy ba lahat, church? Happy ending ni Lord? Amen. Sabi dito, ang title po nung sa Revelation 22:1 is Eden Restored. Sabihin po natin restored. So ito po yung tapos na ginawa na ng Panginoon ang restoration ng Eden. And sabi dito, then the angel showed me the river of the water of life as clear as crystal flowing from the throne of God and of the Lamb. Ayan. So nakita po niya dito is yung Panginoong Hesus natin. So after yung happy ending, ano po bang nangyari sa umpisa, sa beginning? Sino po yung nakikita natin dito? Si Adan at saka si Eva. Ayan, ano bang nangyari nung Genesis 3:8 mga kapatid? Sabi dito, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Narinig po nila ang Panginoong Hesus, ang kanyang spirito, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ano po nangyari nung una? Sa Eden is masaya. Lahat ng create ng Panginoon is good, sabi niya. Create niya ang human sa sarili niyang wangis na kamukha natin ng Panginoon. And kahit actually yung kaaway ay create niya. Sino ba si Satan before siya naging Satan? Si Lucifer. Even si Lucifer ay create niya para i-worship siya. Pero ang nangyayari, ang sabi sa Bible din, that the angels have also this free will. Sabihin natin free will. So dahil sa free will, ay doon nag-umpisa ang sin kay Satan. And anong ginawa niya? Pumunta siya sa isang serpent para i-tempt or tuksoin si Eva. So ano nangyari? Kumagat si Eva at saka si Adan. And after yun, doon nag-umpisa yung sin ng sanlibutan. Amen. Once they sinned, nakita na nila kaagad na wala silang saplot. So ano po ba nangyari nun before sila nagkasalat, nakita nila na wala silang saplot? Sabi dito na nagtago sila, natakot sila. And kasi nung una, before yon, merong nakapalibot sa kanila. Merong something na nagtatakip ng kanilang nakedness. And ito ay yung presensya o yung glory ng Panginoong Hesus. Amen? Ano ba yung glory na yun, church? Paano ba nawala yung glory? And ano yung sinasabi sa Romans 3:23 na alam po nating lahat halos? Basahin po natin dito. For all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po daw, after si Adam na unang nagkasala, lahat po ay nag-fall short sa glory na to ng ating Panginoong Hesus. Sabi din dito sa Matthew 25:41, hell was originally intended for Satan at saka yung fallen angels niya. Dahil, okay, natuto na tayo tungkol sa love ni Lord, di ba? Na ang love ni God is pure, but God is holy and also God is just. So, ang nangyari dito is hindi niya pwedeng hindi parusahan sila Satan, and the hell was originally intended for Satan at saka yung mga fallen angels niya. But what happened since Adam also sinned, it's up to man for his or her free will para maniwala or manampalataya ba kay Jesus. Pero sabi nga natin noon, di ba, na hindi naman ninanais ng Panginoon. It's not His will. His wish is for everyone to come to repentance or maniwala sa Kanya. Even sa kahuli-hulian, hindi siya hihinto, mga kapatid. Kahit yung katabi niya sa cross, hindi ba, sa kahuli-hulian niyang mga hininga, ay nanampalataya siya kay Jesus at siya ay na-save. Amen? Balik po tayo sa glory. Ano po ba yung ibig sabihin ng glory? Sabi dito yung Greek term niya or yung Hebrew term din niya is kabod. Ayan, kabod. Sabi natin kabod. Kabod, parang mabigat. Kasi yun yung ibig niya sabihin, mabigat din po, or doxa, sabi niya sa Greek. Kasi ang ibig sabihin po doon ng glory is something na heavy. So weighty, ayan, isang heavy na naman. Weighty. At saka yung radiance niya, yun yung pinag-uusapan po natin kanina, nagniningning sa bawat isang puspos ng presensya ni Panginoong Hesus. At saka yung splendor niya. May mga na-meet na po kay mga nananampalataya na ganun, church, no? Na pagkapasok pa lang nila, alam nyo na puspos siya ng presensya ng Panginoon. Alam natin na si Jesus yung nangungusap at kumikilos sa kanyang buhay. And so, ang glory is yung presensya ng Panginoon.
Sabihin po natin presence. Ayun, pinag-uusapan natin kanina kasama si Bro Andre yung presence ng Panginoon. Ayan. Napakahalaga ng presence ng Panginoon. So, ito po yung mga ibig sabihin ng presence or yung mga nakasabi sa Bible po. Yung presensya ng Panginoon, meron po yung omnipresence. Sabi sa Psalm 139 ni David, hindi ba, na kahit saan siya pumunta, kahit sa impyerno, nandun yung presensya ng Panginoon, which is yung omnipresence. And B, pangalawa, meron din po yung indwelling presence. Sabihin po natin indwelling. Ayan. So once na nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ang ating spirito from death dahil kay Adam sa sin ay mabubuhay and magiging isa kasama si Holy Spirit or yung Spirit ni Jesus. And nasa loob na po natin ang kanyang indwelling presence. Amen? So sabi po dito, Christ in me, the hope of glory, na hindi bukod tanging maintindihan ng mga wala pa sa Panginoong Jesus. At ito yung inaasam-asam nila nung Old Testament, which is ang Panginoong Jesus who will be inside of his or her believer through his Spirit. And sabi sa Colossians 1:27. And meron po yung huli, which is yung manifest, or ang ibig sabihin din po ng manifest is breakthrough. Sabihin po natin breakthrough. In Jesus' name. Yan po yung tema natin ngayong taon, di ba? Breakthrough, church. That's the breakthrough presence or yung glory ng Panginoon na lalabas siya from the inside out. Sabi sa 2 Chronicles 7:3 ng Old Testament, when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord, sabi dito, glory of the Lord on the temple, they bowed their faces on the ground, on the pavement, and worshipped and praised the Lord. Gusto po natin is yung glory presence na yun, ay nagbe-breakthrough or nagmamanifest din sa atin, hindi lang dito sa church, pero sa bahay din, sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, mga kaibigan, at kung saan tayo pumunta sa labas, yung madadala mo ay nagmamanifest. Dala-dala na natin, hindi mawawala po si Holy Spirit hanggang makita natin face-to-face si Jesus. So, ito ba ay under grace po? Ayan, yan. Medyo natatanong po natin nung bago tayo sa grace, paano po ba yung presence ng Panginoon? Paano po ba si Holy Spirit? So, sa grace, meron din po tayong laws. Ayan. Yung sa grace is meron dalawang laws. Number 1 would be law of the Spirit. Ayan, ito yung backup verse. Romans 8:2. Basahin po natin mga kapatid. For the law of the Spirit of life, or yung life na to is Zoe life, in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. So ito po yung law of the Spirit of life is the new covenant. Tayo na nananampalataya na kay Jesus is under the Spirit or His Spirit, the Holy Spirit of life. And yung life na to is hindi lang basta-basta na life, but it's the Zoe life. Ayan. Alam po nila Bro Andre yan, si Zoe. And Zoe life is Jesus' life. His God life na, okay, makikita ng mga tao na blessed, pero yung blessing is something with weight na alam natin na spiritual na biyaya na pagpapala ito ng Panginoong Jesus, na merong weightiness yung mga pagpapala niya, na healing, na breakthroughs sa promotions, sa spiritual na buhay, and everything. May isang verse din po na susunod po dito. And basahin po natin mga kapatid, 2 Corinthians 3:6. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ayan na naman po yung life. Yung life na ito na zoopeo ay nanggagaling din po sa Zoe. Buhay po ito ng Panginoong Jesus through His Spirit. And ito po yung nais ng Panginoong Jesus natin dito sa New Covenant kung saan niya tayo tinawag. Para sa ganun ay siya ang kikilos sa atin tulad ng sinasabi na ng mga kapatid natin kanina nagpapuri at nagpipraise tayo. Pagdating dun sa Old Covenant, punta po tayo dun mamaya mga kapatid. Para hindi tayo magulat, ba't may kills, ba't may death. Ayan. So ano po ba yung first na pwede nating gawin? In the law of the Spirit, what we can do is to let go and let God. Ayan, lagi natin naririnig yan. So let go of what? Let go of self-efforts. Sabihin po natin self-efforts.
And sabi din ni Paul yan, meron siyang sinabi sa isang verse niya na, ba't hindi ko tanging magawa yung gusto kong gawin, pero yung mga gusto kong gawin hindi ko magawa? Bakit ba napakahirap maging mabuti? Ano yung song na yan? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Diba yung mga ganun yung nararamdaman ni Paul dito sa verse na to. Ano ba siya, nagdodoble kara? Ayan, mamaya matututunan din po natin yan. Bakit parang nagdodoble kara si Paul? Na merong part sa kanya na gustong gawin yung tama pero hindi magawa. Pero mas malakas yung nasa loob niya na kabutihan, na gustong gumawa ng kabutihan at yun pa rin ang lalabas. Amen? Ayan. And let Jesus or let God by His Spirit. Yan po yung surrendered life natin as a new covenant believer. Galatians 5:18, sabi po dito, basahin natin. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ayan na naman po yung law. Mamaya, pag-usapan po natin yan. But be led by the Spirit in this new covenant of grace or with this law of the Spirit. Ayan. So, bakit po laging binabanggit dito yung law? Ang law po na binabanggit dito is the old covenant law. Sabi dito, the law is holy. Hindi naman tayo galit sa Ten Commandments. Buti nga lumabas yung Ten Commandments, alam natin na hindi dapat natin ginagawa to. Ito dapat ginagawa natin. Pero, sabi dito, the law is holy but no one is able to accomplish them but only Jesus who perfected it in His life here on earth nung dumating siya dito at nagkatawang tao. And tinapos niya sa krus. Ayan. So meron po bang nakasunod sa Ten Commandments? Maaring meron, by God's grace, pero meron pang 600 plus na panigurado walang nakakamit nung law na yon. And nung dumating si Jesus, sinabi pa niya sa mga Jews or yung mga nasa Old Covenant, nagbigay pa siya ng mga laws para iangat pa yon, para sabihin sa kanila na hindi po natin kaya yan mga kapatid. Hindi po natin kayang makamtan ang holiness ng Panginoon sa sarili nating lakas. Okay, sinabi sa Ten Commandments na huwag kang gagawa ng adultery, pero sa isipan mo, pag naisip mo pa lang yun, ay nagkasala ka na. So wala pong ni isa ang hindi nagkasala. Meron bang hindi nagkasala po dito? Or hindi nagkakasala? Ready na kay Jesus para makita face to face. Pero lahat po yung nagkasala. Pero tayo sa New Covenant is, we're already righteous in God in Christ Jesus. Amen? Amen. So our identity is not a sinner anymore. We are saints. Sabi natin saints sa mga katabi natin. Saints na po tayo. That's our real identity. And mamaya may kita po natin yan mga kapatid. And sabi dito sa Galatians, okay, but lagi pong lumalitaw yung Galatians. Dito kasi si Apostle Paul, medyo mainit po yung ulo niya dito eh. At saka meron po siyang nakita sa isang church sa Galatians. Ayan, or sa Galatia. Ayan, sabi niya dito, are you so foolish having begun in the Spirit? So nung na-born again kayo, nag-umpisa kayo by the power of the Holy Spirit sa kanyang biyaya, are you now being made perfect by the flesh? Self-efforts natin. Ang ating sariling lakas na self-efforts or self-decisions. Babalik po tayo sa ating central verse sa grace din. Sabi dito sa Ephesians 2:8-9, halos lahat po tayo, alam natin to, for by grace, you have been saved through faith. So, na-save po tayo may ginawa po ba tayo nung na-save tayo? Maalala po natin na sino may nagdala sa kanila kay Jesus? Pakitaas po yung kamay. Meron bang nagdala sa inyo kay Jesus? Nag-share ng gospel? Wala po nag-share ng gospel sa kanila? Lahat po, di ba, meron? Mayroon po ba tayong ginawa para i-receive itong salvation galing sa ating Panginoon? Wala po tayong ginawa. Na-receive po natin to by grace through faith. And sabi po dito, yung faith na to is hindi galing din po sa atin. Ang faith na to is galing sa Panginoon. So lahat po ay purong biyaya. Sabihin po natin biyaya. Everything is grace. Even yung faith is from God as well. It is a gift of God, yung faith na ito. So it is not a result of works. Wala po tayong ginawa so that no one may boast. So ang sabi po dito, saved. Sabihin po natin sozo.
And sozo is not only salvation, pero ang ibig sabihin din po dito is saving din po sa atin, rescuing us from any danger. May mga dangers ba mga kapatid na muntik-muntik ang nangyari sa inyo? Pero sinave kayo ng Panginoong Jesus. He revealed to you yung sozo niya. And He also used His holy angels para i-rescue kayo. And also healing. Meron pa ba na-heal dito miraculously? Nasabi ng mga doktor, wala ng pag-asa pero na-heal po kayo. Yun po yung sozo din niya. And yung sozo niya ay including din po, hindi lang yung justification or yung salvation natin, pero kahit yung sanctification po natin and glorification. Glorification, pag yung mga katawan nating ito ay naging parang mga mistisa na kasama ang Panginoong Jesus. Pero ngayon, nandito pa tayo sa mundong ito, ang nangyayari po dito ay sanctification, and ang sanctification natin is still by grace, through faith, and not by works. Amen? So, continuously letting go and letting God po ang ating lakad bilang mananampalataya sa biyaya sa New Covenant. Amen, church? So, Jesus wants us just to rely to His Spirit through and through during this walk that we have here on earth bago natin siya makikita face to face. Lagi tayong aasa sa biyaya niya araw-araw. Lagi tayong mag-iisip. Lagi natin ilalagay siya sa isipan natin just to receive Him and to, ano po ba yung core values natin? Yung una, V. We value Christ as the center of everything that we do. So everything, we give praise, we give thanks, we acknowledge Him always, we keep our eyes or our minds always in Jesus, the perfecter of our faith. Yun po ang lakad natin na lagi nating titignan lang ay si Jesus. Amen. Balik tayo sa Galatians. Sabi dito, itinutuloy na naman ni Apostle Paul. Pinag-pray ko po ito since last month. Sabi ko, Lord, ito po ba talaga pinapashare ninyo? Tapos may binigay siyang mga confirmation. Para akong si Gideon na nagpapa-confirm kay Lord. Pero sinabi niya, okay, this is the word. And sabi dito sa Galatians, which is, di ba ang word po ni Lord is reproof din? Para mas lalong tumatag yung pananampalataya. At maintindihan natin ang biyaya. Amen, church? So kasama po ako dito. Ulit, we're all in this together, church. Amen? Ayan. So sabi dito, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. So hindi po ibig sabihin dito is nawala ang salvation natin. Ang ibig sabihin po nito ay, hindi naman ibig sabihin nito na si Christ is naging powerless, nawala yung power niya. Ang ibig sabihin po dito ay na-frustrate ang biyaya ng Panginoon para mag-breakthrough mo. And dahil ito sa self-effort. Ayan. So sabi dito, for all who rely on the works of the law are under a curse. Dahil ang commandments noon ay may curse po. Kaya po ito laging isinishare po at itinuturo na nasa New Covenant na po tayo, wala tayo sa Old. Saan po ba nag-umpisa ang New Covenant? Nag-umpisa ang New Covenant nung sinabi ni Lord na it is finished sa cross. But before the cross, it was still the Old Covenant. Akala po natin yung Old Covenant would be bago dumating yung Matthew at saka yung John na books. Pero ang Old Covenant po is si Jesus nung bumaba po siya dito at nagkatawang tao, nasa Old Covenant pa rin po siya. Kaya kung makikinig po tayo ng mga messages, titignan po natin it's about Jesus and His finished work. That is about His grace. Kasi ang lente po ng New Covenant, ang lens niya is under grace. Amen, church? That even if we look at the Old Covenant, we can see Jesus in His grace. Ayan. So sabi dito, all who rely on the works of the law are under a curse. So meron po yung mga nagpapatuloy pa rin sa mga commandments na meron dapat mga suot or meron dapat na hindi dapat puputulin yung mga buhok. And that's one very obvious na isang alituntunin na under law. Pero ang isa na subtle na yung self-efforts. Everyone is still on the process, including me. Para patuloy na talagang buong-buo ang manifestation ng presensya ng Panginoon. Ayan, sabi dito sa Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So is everyone led by the Spirit? Nung nanampalataya po sila? Amen. So we are not under the law. Pero hindi po ibig sabihin na ito na one time. It's our daily walk and experience
with the Spirit of Jesus. Now, we are continuously being led by the Spirit. Amen, church? That's why in everything, lagi natin tatanungin si Lord through His Spirit, Lord, ito ba yung gagawin ko talaga? Kung hindi po matahimik ang ating isipan, ipag-pray pa po natin and titignan po natin sa Bible under grace. Ito ba'y tamang talagang gagawin ko, Lord? Kaya yung mga nagdedesisyon is talagang ipag-pray nila hanggang talagang makuha nila yung yes ng Panginoon, that yes, this is my will or what I want for you in your life. At hindi ang sarili nating will. Amen? Ayan, isang church, nung parang last year ko pa ata binili to sa all day po ata. Sabi dito, naghanap po kasi ako ng Glysolid. Yung Glysolid po, kasi may crack po yung, maraming crack yung talampakan ko na nagsusugat. Yung lola ko, lagi niyang binibili galing sa abroad nun, sa Bahrain, is Glysolid. So naghanap ako sa day-to-day, kinuha ko kaagad. Malabo po yung mata ko. After ilang buwan, hindi pa rin po siya, parang mas lumalala pa po, nagsusugat. Sabi ko, ba't kaya ganun? Tapos yung tinignan ko, linlapitan ko, sabi ko, hindi naman po Glysolid to, Gem Solid, sabi. So bumili po kami ng Glysolid nung 2 weeks ago ata po. So sa ilang araw lang, umepekto po yung Glysolid. Sabihin po natin umepekto. Ayan, may epekto po yung talagang buong buo na Glysolid na totoo talaga po. Ayan. Meron po yung tulad nung Gem Solid na akala po natin is yung buong biyaya po. Pero hindi pa po pala. So mas maganda na malaman natin yung buong buo po, di ba? Yung talagang e-epekto po. Para yung lakad natin in His Spirit will be of really full effect every day. By His grace and by His strength. Ayan, ano po ba pag Old Covenant? Kasi sa Old Covenant, very obvious nga yung mga laws, yung 10 laws and the 600 plus laws. Pero yung mga subtle na hindi po natin mapapansin, na naririnig po natin kahit saan, sa social media, sa ano po ba yung mga pinapinggan natin, YouTube, ang maririnig po natin dito is puro don't do this or this. Don't, then this. Laging may consequence. Yun, very, very obvious po. Pero sa New Covenant sa atin, sa biyaya is done. Sabihin po natin done. Done. Isa pang done, church. Done. Kasi tapos na po. It is finished, done. Let Jesus' Spirit lead and guide you in His finished works. Lagi po nating tututukan is yung tapos ng gawa po ng Panginoon. And ano po ba yung sa Old Testament? Guilt tripping. Sabihin mo natin guilt tripping. Ayan, dapat gawin mo to, kundi ganito, or hindi ka ganito. Guilt tripping po yun. Amen? So ano po ba sa New Covenant? Righteousness tripping. Sabihin po natin righteousness. Na righteous na po tayo. Now, ang tinitignan na po tayo ng Panginoon Jesus as righteous. Because we are the righteousness of God in Christ Jesus. We are in right standing. Kasama ating Panginoong Jesus, kasama natin siya nakaupo sa kanang kamay ng Panginoong ng Ama. So bakit po natin i-guilt trip yung sarili natin? Na bakit natin i-condemn po ang sarili natin or ating mga kapatid or kung sino man? But we need to treat them with righteousness tripping. Once you believe in Jesus, you are already righteous, kapatid. You are already blessed, you're forgiven, you're whole in Jesus. Gawa ng tapos na po sa loob. Tapos na po sa loob natin, sa ating spirito, ang kanyang tinapos na gawa. Ayan po ba sa Old Covenant? Work. Parang kanta po yun, work. Ayan. Narinig ko lang din sa YouTube po, kaya mag-iingat tayo sa mga kikinig natin. Di ba? Sabi po dito, walk in worship and wonder. So, ang paglalakad po natin is sa presensya ng Panginoon na nag-worship, kumakanta sa Kanya, tulad ng mga kanta natin kanina na worthy is your name, Jesus. Jesus' Spirit works through us while we're walking na namamanghalang sa Kanya habang nakatutok po ang ating isipan sa Kanya. Yun po ang paglalakad natin sa New Covenant. So sabi dito sa Galatians 5:9 kay Paul ulit is, and please don't toss this off as insignificant. Wag na po nating pagsasawalang bahala po ito. Kasi it only takes a minute or little amount lang or mabilis lang halos
ng amount of yeast na ng Old Covenant, pag hinalo po yan, ay magpa-permeate ng buong loaf or ng bread na. So ano pong magagawa natin, church? Para hindi po yun mangyari mamaya po. Ayan. Pero kung hindi po natin lubos na maisip pa, tulad ko noong una, kung paano po ba yung real identity po natin bilang isang nananampalataya kay Jesus. Sabi po dito, is merong tatlo. Pinopoint out din po dito ni Pastor Lou lagi. And maganda pong laging kinikip in mind natin po ito araw-araw. Na tayo na i-create ng ating Panginoon sa kanyang sariling wangis is tripartite beings po tayo. Pero hindi po tayo Trinity God, no? Tripartite, ibig sabihin may tatlong parts po ang ating being, which is yung spirit. Everybody say spirit, soul, and body. So we are a spirit. Yun po yung totoong identity natin. Kaya sinasabi natin kanina that I am already righteous once naniwala kay Jesus. That I am already blessed and I'm forever forgiven in Jesus. Pero ano po ba yung nakikita ni Paul nung kumakanta siya na gusto kong bumait pero hindi ko magawa? Tinitignan po niya is yung soul, yung body niya, merong flesh po doon na gustong gawin yung gusto niyang gawin and gustong magkasala. Ayan, kasi yung soul po natin, ano po ba yung laman ng soul natin is our mind, emotions, and yung will. And yung body natin is yung sight, yung sound, smell, taste, and touch na binanggit din ni Pastor Henry last time po. Ayan, pero ang spirit po natin, doon tayo magfo-focus. Okay, may nangyayari sa physical. May nakita tayo na may mga ailments, may konting sakit. May nakikita tayo nanghihina. Pero ang titignan po natin, hindi po tayo magsisinungaling nga. Sabi ni Bro Andre, hindi natin papasawalang bahala yon. Totoo nga na may nakikita tayong mga sakit. Totoo may nakikita tayong kadiliman. Pero meron pang something na mas higher doon sa reality na yon. And ang reality na mas mataas doon ay ang kanyang spirito in the spiritual realm. Everybody say spirit. So, pag titignan natin dyan, okay, may mga hindi ka nais-nais ang makikita natin or makikita ko rin sa aking physical na kaanyuan. Pero okay, maganda yun na habang lumalago tayo sa pananampalataya, nagiging aware tayo sa ating weakness, sa ating flesh weakness. Pero hindi po dapat tayo manatili doon. Lagi tayong titingin most of the time or 98-99% of the time sa ating spirit, which we are already blessed and righteous in Christ Jesus. Amen? Ayan, sabi dito sa 1 Thessalonians na may tatlong parts po tayo bilang mananampalataya. The spirit, soul, and body. And yung mga wala pa kay Jesus, ang kanilang spirit is dead and we're praying for them para hipuin sila ng Panginoon in prayers and through us and through anyone nang mag-change of mind sila at manampalataya at maniwala kay Jesus. So sabi dito, you, however, are not in the flesh. Wala po tayo sa flesh, sabi dito sa Romans, but in the spirit. Yun po yung totoong identity natin, which is in the higher realm po. If in fact the Spirit of God dwells in you. Ayan. Napanood niyo po yung Matrix, no? Yung Matrix, meron yung red pill. Nung kinuha po yung red pill na yun, namulat sa katotohanan si Neo na may isa pa palang reality. Atin po, ang reality sa atin is glory o yung kamanghamanghang presensya and mga mas mataas pang mga spiritual na bagay which is above the natural or supernatural. Amen, church? Na pag na-red pill tayo or napagtakluban tayo ng dugo ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang dugo is napawalang sala na po tayo. Ang ating flesh, ang ating katawan ay napako na sa krus kasama niya. And lahat po ng punishment para sa sin ay pinanish na po sa katawan ng ating Panginoong Jesus. And our spirit has went to the grave and has been resurrected with Him, and that we are already in Christ Jesus. So pag titignan po natin ang sarili natin in spirit, we can see ourselves seated beside Jesus. Nakikita niyo po ba yan sa isipan ninyo, sa imagination ninyo pag nagluluto kayo kasama niyo si Jesus? Pag tinuturuan ninyo yung inyong mga anak, yung mga nasa kids ministry, nakikita niyo kasama niyo si Jesus?
ganun po ang nakikita natin na mas higher reality na kasama natin si Jesus. Amen? Church? And sa Hebrews 8:12, "For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more." Everybody say, "I will remember their sins no more." So ang Panginoon, kinalimutan na po lahat ng kasalanan natin. Amen, church? Simula nung nanampalataya tayo, we said, "Jesus, you are my Lord and Savior. I believe that you went to the grave and resurrected." Napawalang sala na po tayo. So, okay, may mga nakikitang kasalanan. Pero magfo-focus po tayo is in our real identity, which is in the Spirit, that I am already righteous. Sabi nga ni Bro Andre sa verse kanina, the more that we just focus on Jesus, yung mga kasalanan, everything around us is mag-melt na lang tulad ng dairy cream, butter, or wax din. Amen, church? So keep your eyes on Jesus. Sabihin niyo sa katabi niyo, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus who is in you, na isa na. Isa na with His Spirit and our spirit. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Ito po yung nangyayari na anong laro yun? Tug of war. O meron si EJ noon nung sports fest nila, may tug of war. Merong tug of war na nandito si EJ, tapos may kaklase siyang mas matangkad pa sa kanya, babae. Tapos dito sa kanan may tatlong maliliit na lalaki. Kakaumpisa pa lang, lumipad na yung tatlong bata. And lumipad sila nadapa sila, sana okay lang sila. Pero mas malakas po ang banal na spirito ni Jesus dito sa laban na ito. Amen, church? Amen, mas malakas po ang kapit sa spirito. And pag nag-focus lang po tayo in the spirit or law of the spirit and the law of faith as well, mas ma-enjoy pa natin yung buhay natin dito before we see Jesus face to face. Amen, church? Amen ba? Ayan. So I say to you, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. We keep our eyes on Jesus. So ano po ba yung pangalawa na law of grace? Sabi natin kanina, the first one is the law of the Spirit. Yung second one is law of faith. Faith na po. And so first one is law of Spirit. Next one is law of faith. So ang gagawin po natin sa Spirit is just to let go of our self-efforts and to let God by His Spirit. So ano po ba bang ginagawa natin sa pananampalataya sa biyaya sa New Covenant? Sabi dito, what reason then it is there for pride? It is shut out by what sort of law of works? No, but by law of faith. Ito po yung nag-explain dun sa law of faith. So ano po ba ang magiging rason ng pride? Dahil ba sa law of faith kaya nagkakaroon ng pride? Hindi, dahil po sa law or sa lumang tipan, sa Old Covenant, kaya nagkakaroon ng pride, gawa ng, ako to ako yung gumawa ng mga to, sarili kong works. And very subtle na kahit ako is dapat maging very aware dito, araw-araw. That we continuously surrender ourselves to the Holy Spirit of Jesus. Amen, church? So meron po itong law of faith. Ano po bang magagawa natin sa law of faith? Ano po ba yung verse, unang verse dun sa law of faith? But before that, ang pangalawa, after letting go and let God by His Spirit, we rest. Everybody say rest. Ayan, binanggit rin po ito ni Sis Laika kanina, we rest. We rest on Jesus tulad ni Mary. Naalala niyo si Mary na kapatid ni Martha who is always seated on the feet of Jesus, nasa rest. Hindi ibig sabihin nito na magre-rest lang tayo or nakaupo buong araw. Pero ibig sabihin po nito na rest is yung internal spirit natin, nakarest tayo sa finished work ni Lord. Na Lord, alam ko nagre-rest ako sa inyong presensya. Lord, alam ko nagre-rest ako at nagpupuri sa inyo na ikaw kumikilos sa akin habang ginagawa ko itong trabahong ito, na wisdom mo ang nangungusap through sa akin. That's resting on Jesus, relying entirely on the Spirit and truth of Jesus. Ayan. So basahin po ulit natin, relying entirely on the Spirit and truth of Jesus. Rest. R-E-S-T. Nakita po na lang yung R-E-S-T. So, yun po yung target natin. Not by your own strength, but receiving and resting in the Spirit of Jesus every day. Yan. Ano po ba yung humility? Be humble. Ang totoong humility po sa pananampalataya,
sa biyaya is relying day by day more and more to the Spirit of Jesus and less of ourselves. Amen, church? So then, faith comes from, ito yung sa law of faith, from hearing. So napaka-importante po ng ating tainga. Yun yung ginagamit na pang hearing. And hearing by the word. Ang word po na to, meron po ang logos na word, and meron po yung rema na word. Ang rema po is through the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit or Spirit ni Jesus ay talagang tumutulong po sa atin sa New Covenant. Siya po ay sinabing binansagan na helper. Dahil hindi po natin ito magagawa na mag-isa. Kaya po binigay ang Spirit ni Jesus sa atin para tulungan tayo kahit sa pananampalataya. And yung faith na to is ma-exercise sa paglakad natin by hearing. So ang mga pinapahinggan po natin ay tungkol ba kay Kristo sa kanyang tinapos na gawa? Ang pinapahinggan ba natin ay tungkol sa New Covenant niya? Natapos na ang Old Covenant. Nang sa ganun ay ang ating soul, ang ating isipan ay mapuno lang ng biyaya niya at mas maintindihan pa natin ang kanyang biyaya. And through that, makikita natin na e-epekto. Sabihin natin e-epekto. Hindi tulad nung gem solid na walang epektos. Di ba? Sabihin natin epektos. Walang epektos. Gusto po natin yung umi-epekto talaga, which is yung buong biyaya niyo lang, Panginoong Jesus. Which is yung Rema Word of God na pinapakinggan po natin araw-araw. Tayo po'y create ni Lord with His breath, with His Spirit. So, ito ay parang law ng gravity din na pag may akyat, may itatapon pataas, may bababa din. So, itong law of spirit, law of faith is tulad din ng survival natin bilang mananampalataya sa kanyang spirito. And ano po ba yung kakainin natin araw-araw na spiritual na pagkain? Ang kakainin natin araw-araw ay yung spiritual na pagkain ng kanyang Rema word or ang kanyang salita ng biyaya sa New Covenant. Amen, church? And balik po tayo sa God's glory. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, basahin natin, brothers and sisters. But we all, with unveiled face, beholding, as in a mirror of the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So araw-araw po, habang ginaguide tayo ng Holy Spirit sa ating papahinggan na word, papahinggan na worship songs, habang nag-worship tayo sa kanyang presensya, sa kanyang glory na nararamdaman natin na nagmamanifest, ay hindi natin napapansin na nagtatransform na po tayo sa wangis ng ating Panginoong Hesus. And pag nakita po tayo ng mga taong nasa labas, nasa kadiliman, makikita nila na tunay na may Diyos nga. Makikita nila si Jesus. Makikita nila sa trabaho na merong Jesus sa loob niya. Kailangan kong malaman kung sino yung Jesus sa loob niya. And I will know Him through siya na natatransform ni Lord by beholding His glory or His presence by the Spirit of Jesus. Amen, church? And so rest would be relying entirely on the Spirit and truth. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words, Rema ulit ito, that I have spoken to you are spirit and life. Sabihin natin spirit and life. So itong spirit word, yung Rema word sa biyaya sa New Covenant, is spirit and life. Ito po yung buhay natin bilang nananampalataya po sa ating Panginoong Hesus sa biyaya. Since we have the same spirit of faith as He had who wrote, I believe and so I spoke, we too believe and so we speak. Sabihin natin, we speak. So bilang mananampalataya, hindi lang po nakikinig, pero we speak. Amen. We speak. So kung meron pong sinasabi si Lord sa atin, we speak, we praise. Kaya po tayo lagi nagpupuri, nagpapasalamat, praise God. Salamat Jesus dito. Kung wala na tayong makita sa paligid natin na umi-epekto, sabihin lang natin, salamat Panginoon sa inyong biyaya. Salamat, may buhay pa rin ako, may pag-asa pa rin sa inyong tinapos na gawa na inyong prinamis sa akin. Salamat Panginoong Jesus na tapos na at alam kong magmamanifest ang inyong mga breakthroughs. Salamat Lord sa inyong tinapos na gawa. Pag sinabi niyo lang po iyon, alam niyo na sa glory po kayo.
And alam nyo, nagmamanifest po yung presensya niya from the inside out. So we speak. And we speak kung merong in-impress po sa atin na word, na verse para sa ating kapatid, we go them with the guidance of the Holy Spirit at sasabihin natin, kapatid, ito yung nagpipray ako, may pinapasabi si Lord, but don't give up. And dahil lang dun sa mga salitang yon, hindi natin alam na maaaring na-save siya sa isang bagay na hindi ka nais-nais sana. Amen, church? So we speak. So balik tayo dun kay Adan at kay Eva. Ano po nangyari? Pagkatapos nilang magkasala at mawala sa glory ng Panginoon, then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Yun po yung pinakaunang salita na ibinanggit ng Panginoon after nila mag-sin. Sinabi ba niya, "What did you do?" Bakit nyo ginawa yan? Hindi, ang sabi niya, "Where are you?" Nasaan kayo? Dahil ang Panginoong Jesus, yun na yung umpisa ng kanyang redemption story para i-restore ang kanyang glory sa kanyang mga create na mga humans na dapat is originally meant to enjoy His glory presence with Him. Ang spiritual realm is higher than the natural realm. And for the natural realms, mga nakikita natin sa mundo, meron pa ring may nangyayari pa ring battle. Okay, the battle is finished. We start from victory. Pero wag nating kakalimutan din, tignan na merong battle pa rin. What's the battle outside na nangyayari? Who's causing that battle or who's causing those darkness? Si Satan. So si Satan is still out there. Kung ang pinakagusto niya is hindi tayo maniwala na nandyan siya. Pero kumikilos siya, pero hindi tayo magfo-focus po doon. Saan tayo magfo-focus? Magfo-focus tayo kay Jesus. Natapos na. Sabi sa Colossians, ang enemy at lahat ng cohorts niya, lahat ng kampon ng kadiliman ay napawalang bisa na powerless ni sila dahil sa ginawa niyang tapos na gawa sa cross. On the cross, pinahiya niya sila na wala na. Wala na silang power for us who are a believer in Christ Jesus. Amen, church? So that would be our declaration that it is finished. That we have that authority in Christ Jesus, in His name, in His authority to say na, Satan, you don't have any hold ng aking pamilya, ng church, ng friends, ng workplaces, everywhere outside, dito sa Dubai, sa Pilipinas, ng aking mahal na buhay, because it is already finished. I am already blessed. I'm already highly favored. I'm protected. Natapos na. Church, it is already finished. Mag-manifest dahil tapos na ang kaaway. Talunan na siya. Na sinabi ng Panginoon na pinophesy niya kay Eve kaagad na si Mary ay magkakaroon ng anak na magiging savior ng sanlibutan. Amen, church? So in the glory which you gave me, sabi ng Panginoon Jesus, I have given it to them na nampalataya that they may be one just as we are one. That is for us to enjoy this presence ng Panginoon, church. This grace, this unmerited, undeserved glory, it's also a grace from Jesus that was upon Adam noon and has been restored to us na naniwala sa Panginoong Jesus. Are you happy for His glory, church? Are you happy to share this to those who are in darkness, church? Amen? And lastly, after resting, we rejoice. Sabi natin, rejoice, church. And rejoice. And rejoice, church, patapos na, rejoice. May mga nag-amen. Yes, patapos na. In Jesus' finished works, magre-rejoice tayo. Ephesians 5:19-20, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. So sing and make music from your heart to the Lord, making melodies in your heart sa pananampalataya sa Kanya. Naririnig natin din ang Spirit na nag-worship sa loob natin. Lord, ano po bang worship song ang gusto nyo ngayon? Or Lord, kahit anong ma-impress ninyo sa akin, ay magpapasalamat ako sa iyo and mag-worship ako sa iyo sa araw na to. Always giving thanks. That's our calling, to give thanks in everything, in all circumstances. As we thank Him, as we speak yung pasasalamat sa Kanya, is naglalaho na lang lahat ng nasa paligid natin as we praise Him. To the God, the Father, for everything. In the name of our Lord Jesus Christ. So are you ready to rejoice, church? Rejoice! Rejoice, church! Dahil tapos na.
Tapos na ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. It is finished, church. Maraming salamat po, Lord, na kami maglalakad lang po, Panginoon. Tuloy-tuloy lang po sa inyong biyaya. Na purong-purong biyaya ninyo, Panginoong Jesus. Hindi po namin kaya ito, Lord. Kung may mga challenges man, hindi po namin kaya ito ng sarili naming lakas. Kung ano man nakikita namin sa paligid, hindi po namin kaya ito, pero ikaw lamang through your Spirit, Lord, as we focus and keep our eyes on you, Panginoon. As we just rely on you, Panginoon, to let go of our own strength and to raise our hands and just let you, Panginoon Jesus. So mga kapatid, as a sign of surrender, may we just lift our hands, church. May we lift our hands and feel free to speak, church. We speak in faith. Kung ano man ang mga pinapakita sa inyo ni Lord, your family members, your workmates, your friends who are still in sickness, declare right now, church, with the voice in the authority of Jesus. We declare healing, church. We thank you, Jesus, for healing, Panginoon, by this faith that you've given us. That in the name of Jesus, ang kaaway, ang kadiliman ay tapos na. Wala na silang power dito sa atin, church, or kahit saan man. Jesus is already victorious. We are victorious in Him. Everybody say, we are victorious. Continue declaring. You can also pray para sa inyong katabi. Pwede nyo i-lay hands because you have that authority in the name of Jesus. Declare His finished works. Declare that He's already finished. Declare that from now on, salamat, Panginoon Jesus, na ako'y mamamanghalang sa inyong biyaya araw-araw, Panginoon Jesus. Na araw-araw ay mamamanghalang ako sa inyong gagawin. Pero yung mga gagawin ninyo, Lord, nakamangha-mangha. At makikita rin po ng mga kaibigan namin, ng aming mga mahal sa buhay, na tunay na may Diyos na buhay, na tunay na totoo ang Panginoong Jesus. Church, declare it. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa inyong biyaya. Declare with your mouth, church. Salamat sa inyong biyaya. Salamat, Lord, sa inyong presensya na aming mararanasan as we continuously surrender every day. Hindi po namin ito kaya, Panginoon Jesus. Ulit-ulitin po namin araw-araw. Not by our power, not by our might, but by your Spirit alone, Lord. And ikaw po ang mag-guide sa aming lahat, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus. At sa ganun ay buong-buong ikaw lamang ang papupurihan. Na ikaw lamang ang buong-buong bibigyan ng kaluwalhatian, Panginoon Jesus. Give Him glory and praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, na tapos na, Lord. Salamat, Lord, tapos na sa cross, Lord. Salamat at buhay ka. Salamat at nakaupo ka sa trono mo, Lord. Kasama kami, Lord, kaming lahat. Nananampalataya sa Panginoon. Salamat. Magpasalamat po tayo, church. Praise Him, church. Salamat, Lord. And we give you all the glory, honor, and all the praise and adoration. Ikaw lamang, Jesus. And everybody said,